Alhamdulillah, lumabas na ba sa mga screen ninyo ang ating lesson sa araw na ito? Hindi ba, Ustads? Ayan, yun sir, pinakita na. Okay. Okay. Bawat isa, mayroon na bang kopya na i-download nila? Opo, Ustad. Opo, Meron na. Okay, alhamdulillah. Inshallah, bago mag-midterm natin, ang kabuuan ng librong ating binabasa dito sa ating mga lectures, ibibigay ko sa inyo mula lesson 1 hanggang lesson 8. Unti-unti ko kasing isinasaayos. Itong presentation lang muna ang ibibigay ko sa inyo bawat lesson natin, inshallah. Okay, kung mapapansin niyo sa inyong mga screen, ang zaka ng ginto, pilak, at ng mga lumalabas sa lupa. Kung tutusin ang lesson natin sa ngayon, dalawang bahagi yan. Unang bahagi natin tatalakayin yung zaka ng ginto at pilak. Pangalawa, yung mga lumalabas sa lupa. Okay mga kapatid. Kung saan ang unang bahagi na yan, ang zaka ng ginto at pilak, mayroong 6 yan na mga masala, 6 na mga paksa. Ang una nating matatalakay dyan ay ang kahatulan ng zaka sa ginto at pilak at ang dalil. Kahatulan, tanda natin, hukom. Pangalawa, ang dami nito. Ikatlo, mga kondisyon. Ikaapat, ang pagsasama ng dalawang ito, ginto at pilak. Ang ikalima, ang zaka ng alahas. At ang last, ang zaka ng mga paninda. Paninda sa negosyo. Okay, ang una nating tatalakayin, ang kahatulan. Obligado, sundan nyo, obligado ang zaka sa ginto at pilak. Ang pilak, silver. Ayon sa salita ni Allah, yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Ang mga nag-iimbak ng ginto at pilak at hindi gumugugol sa mga ito sa landas ni Allah, ay magbalita ka sa kanila ng pagdurusang masakit. At Tauba, aya number 34. Kung mapapansin ninyo sa aya, babala, pabashirhum bi'adabin alim, magbalita ka sa kanila ng pagdurusang masakit. Ibig sabihin, paparusahan ang hindi gumugugol, ibig sabihin, hindi nagbibigay ng zaka sa yamang ginto at pilak na nangangahulugan kapag ka sinasabing parusa, obligado siya. Kung gayon, ayon sa aya na itong ating binasa, ang hukom ng zaka sa dalawang kayamanang ito, ginto at pilak, obligado siya. Noong unang panahon mga kapatid, ang pera na ginagamit, hindi yung perang papel, kundi tinitimbang mismo yung ginto at pilak. Depende doon sa gramo, yun ang kanyang halaga. At magpahanggang sa ngayon, kumakatawan ang dalawang ito, itong ginto at pilak, sa ating pera. Bawat bansa sa panahon natin sa ngayon, hindi lamang yan basta-basta na nag-iimprenta ng pera. Mayroong nakalagak na ginto yan sa central bank ng bawat bansa. Kung gaano kalaki o gaano kalaki ang nakalagak na ginto, ganon din kataas ang halaga ng pera ng isang bansa. Okay, ang sunod nating tatalakayin na babatayan sa pagkaobligado
na kahatulan nito, yung ayon sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fidda la yu'dhi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah sufihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat 'alayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yaqdi Allahu bainal ibad. Medyo mahaba ang dalil na ito, na ang kaniyang kahulugan, ang sinumang nagmamayari ng ginto o pilak na hindi niya ibinibigay ang karapatan nito sa araw ng pagbangon, Yawmul Qiyamah, ay iinitin ang mga tablero sa apoy ng impyerno na ipangpapaso sa tagiliran niya, noo niya at likod niya upang lumamig. Kapag lumamig ito, ay muling magsisimula sa araw na iinitin na ang sukat nito ay 50,000 taon hanggang sa hahatulan ni Allah ang mga tao. Kaya makita natin dyan sa dalil na yan na magkapareho pa rin doon sa aya na una nating binasa, na kaparusahan na nagdidiin. Ito ay pagdidiin na ang kahatulan ay obligado. Ayon sa ijma ng mga ulama, ijma ito ibig sabihin ng pagkasunduan, walang ikhtilaf, na sa bawat 200 dirham, sa bawat 200 dirham ay 5 dirham, kasi mayroon itong direktang batayan sa hadith ng propeta. Okay, 5 dirham ang zaka sa bawat 200 dirham. At sa bawat 20 mithqal. Mithqal, ito kasi ang katawagan noon. Sa ginto naman ay mithqal. Katumba sa panahon natin sa ngayon, ang 20 mithqal ay 85 gramo, 85 gramong ginto. Dito tayo sa pangalawang masala, yung halaga ng zakat. Ang dami ng obligadong zakat sa ginto at pilak ay 1/4. Ito ay salita ng propeta, 1/4, 1/4 na bahagi ng 10%, 1/4 ng 10%. Na-imagine niyo kung ano ang laki ng 1/4 ng 10%? Kasi yun ang salita ng propeta. Ang 10% kapag kahinati, 5%, hindi ba? Ang 5% kung hinati ulit para maging 1/4, ilang porsyento? Sino makasagot? 2.5. Okay. 2.5 Ustad. 2.5% na porsyento. Okay. Sa bawat 2 dinar na ginto, okay, ipakita ko muna sa inyo ang ginawa nating table dito, ang nisab ng ginto at pilak. Pansinin ninyo ha. At inshallah, mayroon naman kayong kopya na PDF dyan. Try ninyong memoryahin. Okay? Ang nisab, ang ibig sabihin ng nisab, yung minimum na halaga ng ginto at pilak na naipon mo. Kapag umabot ang naipon mo sa 20 mithqal, ang 20 na ito na mithqal, ang bawat mithqal ay 4 at 1/4 na gramo. 4.25 na gramo. Kung i-times mo yan sa 20, 85 gramong ginto. Ito yung hadith ng Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. At kung mapansin ninyo, ang zaka na nakalagay dyan ay kalahating mithqal. Kalahating mithqal. Ibig sabihin, hatiin mo ang 4.25 na gramo. Yun ang kalahating mithqal na zaka ng ginto na umabot ng 20 mithqal. Okay, tandaan natin ha, 20 mithqal ang nisab ng ginto. Tapos ang silver naman, 200 dirham. Ang dirham na ito, ang gramo niya, kung kilohin siya, okay, 2.975. At ang total niyan ay 595 na gramong silver. Yun ang pinaka minimum. Kapag umabot ang naipon mo, 595 na gramo ng silver, 5 dirham ang kaniyang zakat. Tingnan nyo ang halimbawa. Tingnan nyo. Sa ginto, okay, halimbawa lang ito. Siyempre, yung presyo, yung nilagay nating 3,000 dyan, kung nakikita nyo ang arrow ng mouse ko, nakikita ba ninyo sa inyong mga screen? Opo. Okay. Ang 3,000 pesos yan. Yan ay, invento ko lang yan. Katha ko lang yan. Dahil hindi naman natin alam kung magkano ang official na presyo ng gramo ng ginto. Ang nagdedeklara niyan ng presyo ng ginto ay ang yung tinatawag na National Bank. Bawat bansa mayroong National Bank. Kunyari sa Pilipinas, yung PNB. Magtanong tayo doon sa PNB, halimbawa, baka mayroon kang nakabaon dyan sa likod ng bahay mo na mga barita ng ginto. Alam mo kung ilang kilo yon at umabot na ng 1 taon, yun ang tinatawag na al-hawl, umabot ng 1 taon. Pagka tinanong mo ang ang Philippine National Bank, kung magkano ba ang bawat gramo ng ginto, ang tinutukoy na ginto dito, yung lantay na ginto, hindi yung alahas. Ang alahas, hindi yung 24 carats. Okay? Pag sinabi kunyari ng bangko, 3,000, nilagyan natin na 3,000 para madali ang pagkwenta. Kaya 85 times sa 3,000, ang lalabas ay 255,000 pesos. 255,000 pesos. Ngayon, dahil sinabi ko kanina na ang ginto at pilak ang kumakatawan sa panahon, sa dalawang perang ito noong unang panahon ay ang perang papel na ginagamit natin sa ngayon na iniimprenta ng bawat bansa. Kung ang pera na itinatago mo ay umabot sa minimum na 255,000, obligatory na para sa iyo ang pagbibigay ng zakat. Ngayon, kung mapapansin ninyo sa silver, mas mababa siya. Ang silver, di ba, nakalagay 595 ang kaniyang nisab. Okay? Ang silver, kunyari, nilagay natin dyan 50 pesos. 50 pesos ang 1 gramo. 50 pesos ang 1 gramo. Siguro sa Pilipinas, baka mas higit pa sa 50. Baka abutin niya ng 60 o kaya 70 ang bawat gramo ng silver. Alam ito sa mga kapatid natin ang negosyo ay mga alahas. Mayroong ideya sila nito sa presyo ng silver at presyo ng ginto. Lalong-lalo yung mga kapitalista na sila na mismo ang gumagawa ng sila na mismo ang gumagawa ng alahas, maaaring yari sa ginto o kaya pilak. Alam nila ang presyo nito. Ito ginawa lang nating halimbawa 50 pesos ang gramo ng silver, ang nisab ay 595, ang minimum na perang naitago mo kung ang pagbatayan mo sa pagbibigay ng zaka ay silver, mas mababa siya.
29,000 lang, 750. Okay. Mayroong isang mahalagang punto mga kapatid, pansinin ninyo. Nasa sa isang Muslim, nasa sa iyo, kung ano ang iyong pagbabatayan sa pinaka-minimum ng perang itinago mo. Ginto ba o kaya silver? Kung ginto, makita natin malaki. Kung ang pera mo kunyari ay kahit umabot pa ng 100,000, 200,000, wala pang zaka yun kung ang pagbatayan mo ay ginto. Pero kung ang pinagbatayan mo ay pilak, obligatory na para sa iyo ang zaka. Nasa sa iyo na ang pagdidesisyon kung ano ang pagbatayan mong pinaka-minimum na halaga. Halaga ba ng ginto o halaga ng silver? Pero sinasabi ng nakararami sa mga ulama, lalong-lalo sa mga bansa daw na mahihirap, kagaya sa bansa natin. Ang realidad na pamumuhay sa ating bansa, napakaraming mga Pilipino, kahit 3 beses na pagkain sa isang araw, hindi matugunan. Maaaring ang iba, 1 beses na lang kumain sa isang araw o kaya 2 beses sa isang araw. Realidad yan na ating pamumuhay sa ating bansa. Sa hirap ng isang bansa, nire-recommenda o ina-encourage ng mga ulama na ang pagbatayan natin sa pagturing na obligatory na ang zaka para sa iyo, ang pinakamababang minimum na ito. Ang batayan ay silver. Nakuha nyo ang punto mga kapatid? Yun ay encouragement lamang. Pero kung gawin mo naman ay ginto, wala ka namang magiging kasalanan doon. Kaso nga lang, kinakailangang mataas ang naipon mo, pero ang pagbawas nun, pareho pa rin. Kasi 2.5% pa rin ang ibabawas. Yung halimbawa nakikita nyo dyan, kunyari, umabot kunyari ng 500 gramo na ginto. Mayroon kasi kunyari 500 grams na ginto na naipon. Times 3,000, lumabas siya ng 1 million at kalahati. Samantalang ang 1,000 gram na silver, 1,000 na siya. Kung i-times mo sa 50,000 lang. Ngayon, kung pera, itong 1.5 million na ito, okay? Okay mga kapatid, medyo paki-mute yung ating mic, medyo masakit sa tinga. Okay? Lalabas, kapag bawasan mo yan, ang 1.5 milyon, kapag bawasan mo ng 2.5%, ang zaka mo ay 37,500. Samantalang ang 50,000, kung ang pinagbatayan mo kunyari ay yung silver, 1,250. Kaya, yung sinabi ko kanina, pansinin ninyo, baka malito kayo, kapag kapera ang iyong itinago, nasa sayo ang pagpili. Ginto ba o pilak ang iyong pagbabatayan. Pero, kung talagang ang ibinaon mo, ang itinago mo, o kaya itinago mo doon sa central bank, tinago mo sa bangko kunyari, ay talagang ginto na, yung mga barita ng ginto, obligatory, ang batayan mo talaga dyan ay ginto. Ngayon, kung pilak naman ang ibinangko mo, silver talaga ang ibinangko mo, ang pagbabatayan mo talaga dyan ay pilak. Pero, kung pera, nasa sayo ang pagpili. Ginto ba o pilak ang iyong pagbabatayan? Siguro mga kapatid, yung aking nabanggit, malinaw na sa inyo, inshallah. Tingnan nyo yung hadith. Ito yung hadith na binanggit ng propeta at sa pilak sabi niya, bawat 200 dirham ay isang ika-4 na bahagi ng 10% ang zakat. Ibig sabihin, 2.5%. Okay, meron pang isang hadith. ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول
Tandaan nyo na ang katagang al-hawl. Wahala alay al-hawl, fafiha nisfu mithqal. Walang zakat sa ginto hanggang sa magkaroon ka ng 20 dinar. Okay? At kung nagkaroon ka ng 20 dinar na inabot ng 1 taon, ay mayroon itong kalahating dinar na zakat. Yan ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mula sa isang ulat tungkol sa Propeta, kana afdal min kulli 20 mithqalan nisfu mithqal. Siya ay kumukuha ng zaka sa bawat 20 dinar ng kalahating dinar. Okay? Siguro ang masala na yan ay malinaw na sa atin. Lilipat tayo sa ikatatlong masala. Mga kondisyon para maging obligado ang zaka sa ginto at pilak. Ito ay mayroong sumusunod na mga kondisyon. Okay, ang una dyan, umabot sa nisab, at ito ay 20 dinar na ginto ayon sa hadith ni Ali, yung binasa na natin kanina. Okay? Walang zakat sa ginto hanggang sa magkaroon ka ng 20 dinar, at kung nagkaroon ka ng 20 dinar na umabot ng 1 taon, ay mayroon itong kalahating dinar. Kung mapapansin nyo, dalawa ang kondisyong nabanggit dyan sa hadith na yan. Okay? Nisab at saka yung al-hawl. Okay? Isa pang dalil patungkol pa rin sa nisab. Walay sa fima doon na 5 awaq sadaka, walang zaka ang walang 5 awaq. Ang awaq 200 dirham na silver. Yan ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang dalil patungkol sa nisab. Sa isa pang hadith, okay, yung binanggit kanina yung awaq, ang plural niya ay awqiya. Ito ay 40 dirham. Ang 5 awaq ay katumbas ng 200 dirham. Yung hadith na inyong makikita dyan. At sa pilak ay 1/4 na bahagi ng 10%. At kung umabot lamang sa 100 at siyam na po, ay wala itong zaka, maliban kung gusto ng may-ari nito. Depende kung nasa sayo kung gusto mong magsadaka. Kung hindi umabot sa nisab ang iyong pilak, ang iyong pera. At ang pangalawang kondisyon lamang dyan, yung natitira pang mga pangkalahatang kondisyon hinggil sa kung kanino isinatungkulin ang zaka, at ito ay ang Islam. Okay? Ibig sabihin Muslim, na natalakay na natin ito nung nakaraang lesson. Kalayaan, ibig sabihin hindi alipin. Lubusang pagmamayari, umabot ng 1 taon, yung al-hawl. Ito yung nauna na nating natalakay sa nakaraan nating lesson. Okay? Dalako tayo sa ika-4 na masala, ang pagsasama ng ginto at pilak. Na kung saan hindi maaari, bawal pagsamahin ang dalawang ito upang maabot ang nisab, kasi magkaiba ang ginto at pilak. Samantalang kung pera, na natalakay na natin, pera ang hawak mo, nasa sayo ang pagdesisyon. Ang pagbabatayan mo ba, ginto o pilak? Kaya kung ang pera mong itinago talaga ay ginto o kaya silver, hindi mo pwedeng pagsamahin para umabot sa nisab. Ito kasi ang tinatawag na rajih. Ibig sabihin, pinakatamang opinion ng nakararami sa mga ulama, sapagkat ang dalawang ito ayon sa kanila ay magkaibang uri.
na hindi maaring pagsamahin. Kagaya sa kamilyo at baka. Ang baka at kamilyo magkaiba din ang bilang ng ng zakat. Magkaiba din ang nisab, ang sibada at trigo, ang mais, bigas, magkaiba. Bagaman ang layunin nito ay isa lamang, at ito ay ang pagpapalago ng kamilyo at baka ng ating mga mayaman ng pagkain na sibada, trigo, mais, palay. Okay? Natalakay na natin ang layunin sa pagbibigay ng zaka, pagpapalago ng ating yaman. Pero hindi mo pwedeng pagsamahin ang magkaibaang uri. Okay? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walaysa fima duna khamsa awaq sadaqa. Walang zaka. Sa lingwahe po pala mga kinikiliw ko mga kapatid ng Quran at Sunnah, ang zaka at sadaqa, kung minsan pagka ginamit ang word na sadaqa, tumutukoy yun sa zaka. Pangkaraniwan kasi akala natin pag sinabing sadaqa, ito ay voluntaryo na pagkakawang gawa. Ang zaka ang obligatory. Sa hadith na yan, ang sadaqa na tinukoy ng propeta dyan ay ang zaka. Walang zaka o walang sadaqa ang walang 5 awaq. Ang 5 awaq katumbas ng 200 dirham na silver. Okay mga kapatid, inshallah, ulitin ko, hindi maaaring pagsamahin ang dalawang ito upang makumpleto ang nisab. Kapag hindi umabot ng 5 awak, halimbawa, ang silver mo, kung mayroong magpupuno na ginto, hindi kasi saklaw ng hadith kung mayroon na basiyang ginto na pupuno upang maging 5 awak o wala. Dahil dito, kung mayroon ka halimbawa na 10 dinar o 10 dinar at 100 dirham, ay wala kang zaka sapagkat ang ginto ay kinukuhaan ng zaka na mag-isa, at gayon din ang silver, mag-isa din siyang kinukunan. Okay, dito na tayo sa ikalimang masala, ang zaka ng alahas. Okay? Walang ikhtilaf o salungatan sa opinyon sa mga ulama ang pagkaobligado ng zaka sa alahas. Yung alahas na iniipon at pinapaupahan, maaaring may mga pinapaupahan kasing mga alahas. At ang alahas, yung alahas na haram, kagaya halimbawa sa gintong singsing ng lalaki, alam natin haram yon kasi ang gintong singsing para sa lalaki, haram sa lalaki ang pagsuot ng ginto. O kaya ang babae na may alahas na nasa larawan halimbawa ng hayop, haram yon. O mayroon itong larawan ng hayop. Subalit ang mga alahas na ipinahintulot na gamitin at pinapahiram, ang tama sa mga opinyon ng mga maalam o mga ulama na obligado ang zaka, at ito ay ang mga sumusunod. Ito yung ilang katwiran sa pagkaobligado ng zaka ng alahas. Okay? Una dyan, basahin natin. Ang panlahat ng mga batayan hinggil sa pagkaobligado ng zaka sa ginto at pilak. Kasi ang mga hadith at aya na ating binasa na nauna na nating binasa, hindi naman tinukoy doon kung alahas ba siya o gintong barita lang. Ang mahalaga, ginto at pilak. At ang panglahat na ito ay sumasaklaw sa alahas at iba pang katulad nito.
Pangalawa, ang inulat ng mga Ahlus Sunan mula sa ulat ni Amr bin Shu'aib. Anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha fi yad ibnatiha. Okay. Nasaan na yung salin nito? Ayun. Okay, may isang babae na pumunta sa sugo ni Allah. Ito yung narisyon ni Amr bin Shu'aib. At kasama niya ang anak niyang babae na mayroon sa kamay nito na dalawang makakapal na pulseras na ginto. Sinabi niya, sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta, nagbibigay ka ba ng zaka para rito? Malinaw ang dalil. Sinabi niya, hindi. Sinabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, nalulugod ka ba na ipasusuot ito sa iyo ni Allah na mga pulseras na yari sa apoy? Kaya hinubad niya ito at ibinigay sa propeta. Okay? Ang hadith na ito yung batayan. At ito ay mayroon sa Sahih. At okay, dadapo tayo sa ikatatlo. Malinaw na ang pati yung mga alahas kapag umabot sa nisab ang kanyang gramo, obligatory ang pagbibigay ng zakat. Ang pangatlo, ang opinyong ito na ang mga zakat, ibig sabihin na ang mga alahas obligado ang zakat, ito yung higit na tiyak at ligtas sa pananagutan ayon sa salita ng propeta. Kasi may mga opinion ang mga ulama na kapag ang alahas ay ginagamit, okay, walang zakat. Pero mas malakas ang opinion na kahit ginagamit, obligadori ang zakat. Kaya ang pangatlong opinion ito, sabi ito ang pinakaligtas sa pananagutan para makasigurado ka na wala kang pananagutan sa araw ng paghukom, pati yung mga alahas na ginagamit mo na umabot sa nisab, bigyan mo ng zakat. Kasi ang hadith na nakikita nyo sa inyong screen, da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Iwanan mo ang anumang nakapagpapaalinlangan sa iyo. Ang anumang bagay na mayroong alinlangan, iwanan mo para sa anumang hindi nakapagpapaalinlangan. At kunin mo ang nakatitiyak, walang alinlangan. Okay, dadako tayo sa ika-6 na paksa, ang zaka ng mga paninda. Yung mga paninda sa negosyo. Ang paninda ay anumang inahanda ng isang Muslim para sa negosyo. Anumang ori ito. Ito ay higit na panlahat at sumasaklaw sa mga kayamanan ng zakat. Tinatawag itong paninda sapagkat hindi ito nananatili. Yan ang paliwanag ng mga pantas sa batas. Hindi dito nananatili, bagkus ay ibinibinta at nawawala. Dahil ang gusto ng negosyante, hindi yung paninda, kundi yung kanyang tutubuin doon sa kanyang paninda. Ang zaka ay obligado siya ayon sa pangkalahatang salita. Yung dalil, pangkalahatan ito. Salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum. Sa mga yaman nila ay may karapatan para sa nanghihingi at napagkakaitan. Nanghihingi, yung mga nagpapalimos sa sa'il wal mahrum, yung mga kapuspalad, pinagkaitan ng biyaya. Ito ay Ad-Dariyat number 19.
Yan ang pangkalahatang dalil sa isa pang aya. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. O mga sumampalataya, gumugol kayo mula sa mga kaaya-ayang nakamit ninyo. Al-Baqarah 267. At ayon sa salita ng propeta kay Muad bin Jabal, ang hadith na ito ng inutusan o pinadala ng propeta si Muad bin Jabal sa Yemen para magda'wa. Sabi niya ang Yemen, ang yan kasi ang bansa noon ng mga Yahud. Sabi ng propeta, alimhu anna Allah farada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sabihin mo sa kanila, kung maalala ninyo, ang unang inutos ng propeta sa da'wa, iparating muna ang la ilaha illallah. Kapag naniwala sila, sumampalataya sila, so doon na iparating sa kanya na obligado na sa kanila ang pagsasala. Kapag tinanggap na nila ang sala, sabi ng propeta, ipaalam mo, sabihin mo sa kanila na inobliga ni Allah para sa kanila ang zaka sa mga yaman nila na kukunin mula sa mga mayayaman sa kanila at ibibigay sa mga mahihirap sa kanila. Walang alinlangan, tiyak na ang mga paninda sa negosyo, alam natin, yaman yon. Ang mga kondisyon upang maging obligado ang zaka, okay? Ang una dyan na inyong nakikita, makamtan ito ng negosyante sa pamamagitan ng pagbibili o pagtanggap ng kaloob. Hindi kabilang dito yung pinamana o anumang sa pilitang papasok. Yung mga pinamana, kunyari may pinamana ang isang negosyante, hindi yun kabilang sa kukunan ng zaka. Kung ang kinikwenta mo ay zaka para sa negosyo. Ikalawa, ang ikalawa, makamtan ito sa hangarin para sa negosyo. Yun ang niya mo. Nakuha mo ang mga goods na yon, ang mga paninda na yon. Ang layunin ay negosyo. At ang ikatatlo, aabot ang halaga nito sa nisab. Kabilang dito ang naunang 5 kondisyon sa simula ng zakat. Kung umabot ito sa 1 taon, ay kalkulahin sa isa sa 2 salapi na ginto o pilak natin ang natarakay. Nasa. Kung aabot ang halaga nito sa nisab, ay obligado dito ang 1/4 na bahagi ng 10%. Ibig sabihin, 2.5%. Kaya kapag umabot ng 1 taon, okay? Pansin nyo mga kapatid, kunyari, nakararami sa mga Muslim ay nagninegosyo, alhamdulillah. Ang pagninegosyo mga kapatid, ini-encourage ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa pagninegosyo, sa pagbibigay ng zakano sa negosyo, ganun pa rin. Kung umabot ng 1 taon, halimbawa, sinimulan mo kunyari yung negosyo mo sa pizza ono ng buwan ng Ramadan. Sa susunod na taon na pizza ono ng buwan ng Ramadan, umabot na ang al-hawl. Hindi ang batayan ay ang Gregorian calendar. Ngayon, yung mga natitira mong paninda, yun lamang ang kukwentahin kung ilan ang natitira. Hindi kasama dyan, kunyari, yung building mo, yung mga gamit mo sa pwesto mo, hindi kasama. Kundi yung mga, kung ano lamang ang natitira mong paninda. Halimbawa, obligado ang pagbibigay ng zaka sa ono ng Ramadan. Pero bago pa pumasok ang Ramadan, buwan pa lamang ng Sha'ban, ang mga paninda mo ay nadispatsa mo. Wala ka nang, at ang natitira sa mga paninda mo ay hindi umabot sa nisab. Hindi obligatory sa'yo ang pagbibigay ng zakat. Pero
Karaniwan kasi sa napakaraming mga kapatid na nagkukuripot sa pagbibigay ng zaka ng mga negosyante, ang estilo nila, yung magdedeklara ng yung tinatawag nilang sale, bagsak presyo para idispatsa ang mga paninda bago pa dumating ang pizza na obligatory ng pagbibigay ng zaka para wala siyang zaka o kaya kukunti ang ibabawas niyang zaka. Pero ang pinakatama mga kapatid, siya po pala, tumatawag na naka 40 minutes pa lang ang aking lecture. May natitira pa tayong mahigit 10 minuto. Okay? Mas mainam doon sa mayroong intensyon na magbigay ng zaka para palaguin ang kanyang kayamanan, kasi natalakay na natin ang pagbibigay ng zaka ay pagpapalago ng ating yaman. Sa halip na magsumikap kang idispatsa kahit pa bagsak ang presyo ng iyong mga panindang naiwan para pagdating ng pizza ng pagbibigay ng zaka, konti na lang ang zaka na ibibigay mo, mas mabuti na kung maaari, dagdagan mo pa ang paninda mo kasi kunyari, pizza una ng Ramadan, obligatory ang pagbibigay ng zaka. Katapusan kunyari ng Shaaban, bumila ka ng panibagong mga paninda. Ang mga bagong paninda na yon, kasama yon sa tinatawag na al-hawl. Dahil ang pinagbabatayan kung anong pizza binili ang paninda, hindi. Kundi ang pinagbabatayan kung kailan ka nagsimula ng iyong negosyo. Nakuha po ninyo mga ginigiliw ko mga kapatid? Okay? Ang pagkalkula ay hindi batay noong binili mo ang paninda. Bakit? Hindi yung sapagkat ang halaga nito ay nagbabago na maaaring tumaasa at bumaba. Bagkus ang batayan sa halaga nito ay sa oras na umabot ng 1 taon o oras ng pagbibigay ng zaka. Isa pang mahalagang punto yan. At hindi ang pagkalkula kung magkano ang presyo ng dispatsa mo, yung price, hindi. Kundi kung magkano mo binili ang paninda. Okay? Iba, hindi ang pinagbabatayan yung presyo, kundi ang pinagbabatayan ay ang cost ng iyong paninda sa pagkalkula. Bagaman, tandaan natin, kahit hindi umabot sa nisab ang iyong negosyo, ang hangad mo naman ay magpalago ng iyong kayamanan. Binanggit ng propeta na ang pagbibigay ng sadaka hindi nababawasan ng ating yaman, bagkus ay lalong lumalaki. Pansinin niyo mga kapatid, sa mga kapatiran nating nagbibigay ng sadaka palagi, doon natin makikita na ang kanilang kayamanan ay lalong lumulubog. Okay, dalako tayo sa ikalawang masala, ang zaka ng mga lumalabas sa lupa. At inshallah siguro ang topic na ito maaaring hindi natin matapos lahat. Siguro ang okay, ang zaka ng lumalabas sa lupa, ito yung pangalawang bahagi. Inshallah idagdag natin ito na aralin bukas sa susunod pala na Friday, inshallah. Sa pangalawang bahagi nito, yung matatalakay natin, una dyan ay ang kailan nagiging obligado at ang batayan, yung batayan ng pagbibigay ng zaka sa mga lumalabas sa lupa. Pangalawa, ang mga kondisyon. Pangatlo, ang dami na obligado. Ang pang-apat, ang zaka ng pulot-pukyutan. Alam nyo ang pulot-pukyutan? At ang ikalima, okay, ang pulot-pukyutan, yung honey. Ang ikalima, ang mga yamang okay, ang ikalima dyan, okay, pulot-pukyutan, honey. At ang last na masala natin sa ikalawang bahagi nito ng ating aralin ay ang yamang nakabaon dyan sa mga kapatid nating mga treasure hunters.
na naghahanap ng kayamanan ni Yamashita. Okay, inshallah siguro matatalakay lang natin ang unang masala na ito, kailan naging obligado, at ang batayan, yung dalil. Okay, paki-mute yung ating mga mic, medyo maingay yata. Okay, nagmula ang pagka-obligado nito syempre sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Una, binasa natin kanina ang unang bahagi ng aya na yan. Pero mayroong kadugtong. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. O mga sumampalataya, gumugol kayo mula sa mga kaaya-ayang nakamit ninyo at mula sa mga pinaluwal namin para sa inyo mula sa lupa. Inshallah mga kapatid, kung mayroon kayong mga katanungan, i-post lang ninyo sa alhamdulillah yung ating kapatid na sino yun, si Abu Yamina, gumawa ng ating GC, at doon natin ipapaskil yung ating mga kasagutan. Okay, mapansin nyo sa huling aya, sa hulihan ng aya na ating binasa, wa mimma akhrajna lakum minal ard, at mula sa mga pinaluwal namin para sa inyo mula sa lupa. Yan ang dalil sa Suratul Baqarah. Obligado ang zakat sa mga botel, yung mga grains, kapag ito'y nahinog o natuyo at naging malinis, malinis na, hindi yung may mga ipa pa. Obligado rin sa mga bunga, tinutukoy ng mga bunga nito, yung mga bungang naiimbak, mga bungang ito ay nahinog, na kung saan ay naging mabuting bungang makakain na. Hindi na kondisyon sa mga lumalabas sa lupa na kailangang abutan ng 1 taong naiimbak, kundi ayon sa aya na inyong makikita, wa atu haqqahu yawma hasadi, sa araw ng pag-aani. Ibigay ninyo ang tungkulin ng mga ito. Tungkulin, ibig sabihin yung zakah ng mga produktong ito sa araw ng pag-aani. Yan ay sa Suratul An'am 141. Obligado ang zakah sa lahat ng mga natatakal, yung mga natatakal sa atin, yung tinatawag na yung ginagamitan ng salok at naiimbak na mga botel at bunga. Yung mga botel halimbawa, kagaya sa palay, mais, yung trigo, yung sibada. Okay? At ang bunga naman, halimbawa, yung dates, yung hulma, yung pasas. Hindi obligado sa mga prutas at gulay. Hindi ito obligado sa mga prutas at gulay. Kasi ang batayan, nananatili, ibig sabihin hindi nasisira. Kasi pwede siyang maimbak. Kailangan na natatakal sapagkat ibinatay ng propeta sa wasak. Ang wasak na atin na natalakay, at ito ay ito yung tinatawag na pagkakarga. Na ikakarga, kailangan na naimbak ayon sa angkop na kahulugan nito upang maging obligado ang zakat. Kaya anumang hindi natatakal at hindi naiimbak na botel man o bunga, hindi obligatory ang zakah, kagaya sa prutas at gulay. Okay? Inshallah, yung pangalawang masala, mga kapatid, mga kondisyon, inshallah, ipagpapatuloy natin ito sa susunod na Friday. Kukunti na lamang ito. Idagdag natin ito sa ating aralin sa susunod. Inshallah. Assalamualaikum, Ustad. Okay, waalaikumsalam May tanong lang po warahmatullah. ako, Ustad. Okay. Ustad, paano po yung ang tubo? Okay. Ang tubo, Opo. kasi ang tubo ay naiimbak, natatakal din siya. Karaniwan, ang pagkukuha ng zakah sa
sa mga hasyendero batay sa zaka ng negosyo. Ngayon, kung ikaw ay farmer, kunyari, ikaw ay farmer, inaadi mo lang ang tubo mo, wala kang zaka kasi hindi naman tubo mismo ang tinatakal. Okay, hindi naman sa may tuturing na botel, hindi rin sa may tuturing na bunga. Kaya kung ikaw ay kapitalista, nagtatag ka ng inyong tinatawag sa amin central, yung pagilingan ng tubo, yun ang tiyak na mayroong zakat. At bilang pagtitiyak sa katanungan mo, sister, inshallah, ipaalala nyo ako sa ating group chat. Magtatanong ako sa mga ulama dito kung ano ang pinakatama. Baka sumapla yung aking kasagutan. At nangangamba tayo na mananagot. Inshallah. Hanggang dito Inshallah, lamang, mga syukran, kapatid. Inshallah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Mga kapatid, Magtatanong lang. Sheikh. mga kapatid, wala na tayong oras sa susunod na subject, ang ating tafsir. Yung mga katanungan ninyo, ipaskil na lamang ninyo sa ating sa ating group chat. At doon natin ipapaskil ang kasagutan, inshallah. Doble nating ilalagay. Pwede kayong pumasok din doon sa ating Facebook group, na ang Facebook group natin ay Pinagaang Fiqh. Mas madali kasi magpaskil sa Facebook group at saka ikumpara sa GC. Okay, mga kapatid, lipat tayo sa ating tafsir. Sa huling nagtanong, pakipaskil na lang ang iyong katanungan doon sa GC natin. Okay, muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala na tayong time. Waalaikumsalam warahmatullah.